RH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon, Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman, Thea Petro Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Thank God it's Friday. Sweldo na ba? Wala, lakay. Ang tagal nga eh. Naiinip na rin ako. At narito ang headlines na ating mga balita ngayong araw ng Biyernes. Adjes ng buwan ng Enero. Nako, bad news mga kuya, mga jeepney drivers, taxi drivers. Presyo ng petroleum products, may oil price increase na naman sa susunod na linggo. Ano ba yan? Hirit na taas pasahe ng LRT1, ipinababasura sa DOTR at sinupalpal sa Kamara. Election na period, aarangkada na sa linggo. Wow! Nationwide gun ban, maigpit na ipatutupad ng COMELEC at pulisya. Traslasyon 2025 naging payapa sa kabila ng minor tensions ayon sa Philippine National Police. Prayer rally ng katapatiran ng Iglesia ni Cristo Kasado na sa Lunes. O nga pala, January 13. Pasok sa gobyerno at may eskwela sa Pasay City at Maynila, suspendido. Posibleng alert level 4 ng Bulkang Kanlaon pinaghahandaan, bagong siren alarm system inilatag. 29 pesos per kilong bigas. Abay, similar nang ibinenta kanina umaga sa kadiwa ng Pangulo dyan sa Quezon City. 58 pesos per kilo imported na bigas, ipatutupad naman ng Department of Agriculture. Abay, doon na tayo sa 29. Ito pala yung mga bagong animis, Teya, kaya mabango-bango. Mas maganda naman yun. Manamis-namis yan, di ba, lakay? Mutated Mpox strain na diskubre sa China. Global Public Health Emergency ipinairal ng WHO. Kaya pati sa Hong Kong, yung mabibiyahe ng Hong Kong, huwag ka mo nang i-cancel mo muna yung reservation mo. Mary Jane Veloso nagdiwan ng kanyang 40th birthday ngayon. Aba, birthday pala ni Mary Jane Veloso ngayon. May party ba sa Women's Correctional dyan sa Mandaluyong? Muling humiling ng clemency kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Mga pelikula sa MMFF kumita ng higit 700 milyong piso ayon kay MMDA Chairman Artes. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, bad news mga kuya sa mga motorista at mga jeepney drivers, truck drivers, taxi drivers. Ito po mahabigan malungkot na balita dahil tuloy na naman ang pagtaas ng presyo. Meron namang oil price increase sa susunod na linggo. Batay sa pagtaya ng Department of Energy Oil Industry Management Bureau, sinabi ni Assistant Director Rodela Romero na 40 hanggang 70 centavos ang posibleng itaas ng kada litro ng gasolina. At maaari namang tumaas ng 45 hanggang 75 centavos per liter sa diesel. At maaari namang tumaas ng 65 o 75 centavos ang presyo naman ng kerosene. Sinabi ni Assistant Director Romero na posibleng nakaapekto ang mababang oil production ng OPEC at bansang Russia noong December, at dahil na rin sa pagtaas ng demand
sa Asia at maging sa Amerika at naranasang malamig na panahon ngayon sa Estados Unidos at maging sa Europa. Samantala, pahirap sa mga ordinaryong commuters ang plano ng Light Rail Manila Corporation na itaas ang pasahe sa LRT-1. Umaapela si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya sa Department of Transportation na wag aprubahan ang taas pasahe ng LRMC. Sa planong fare adjustment, 8 pesos 65 centavos ang tinatayang itataas para sa short distance passengers at 6 pesos 2 centavos sa mid distance passengers at 12 pesos 50 centavos para sa long distance passengers. Aminado si Sendanya na maraming issue na dapat tugunan ang ating transportation system pero hindi solusyon ang taas pasahe. Sabi ni Sendanya, kung gusto talagang itaas ang pamasahe, bigyan muna ng konkretong mga pagbabago ang mga commuter. Ilan sa mga mungkahi ng akbayan ay i-extend ang operating hours hanggang sa 18 hours at magdagdag ng mas maraming station para maiwasan ang siksikan ng mga pasahero. Naging mapayapa sa kabuuan ang isinagawang traslasyon ng Jesus Nazareno sa Maynila kahapon. Sa kabila ng tinatawag nilang nagkaroon ng minor tension. Ayon kay PNP Chief General Romel Marbil, walang nangyaring major untoward incident sa kapistahan ng Black Nazarene. Mabilisan umano ang natugunan ng mga pulis ang sitwasyon ng persay ng mga deboto ang barikada ng mga kapulisan. Nakunan pa ng DZRH News reporter ang pagpasok ng bulto ng mga mananampalataya sa Ayala Bridge kahapon kahit na ito'y pinagbawal ng mga otoridad. Tanging mga foot injuries at hypertension lamang ang mga naitala ng Manila Police District na nangyari sa mga ilang deboto sa kasagsagan ng prosesyon. Kaugnay ng balitang yan, deklarado ng National Capital Region Police Office na naging mapayapa ang traslasyon ng Jesus Nazareno. Ayon sa NCRPO, sa kabilayan ng mahigit 1,400 medical incident na kanilang naitala sa halos 21 oras na prosesyon. Naging maayos umano ang pag-arangkada ng traslasyon mula alas 4:41 ng umaga ng Enero 9 hanggang 1:26 ng umaga kinabukasan. Idiniin ni NCRPO Chief Police Brigadier General Anthony Aberin na resulta ito ng pagtutulungan ng higit 12,000 kapulisan at higit 2,000 allied personnel mula sa iba't ibang government agency, lokal na pamahalaan at medical teams. Naging puspusan din umano ang preparasyon at flawless ang execution ng security at public safety measures upang maging mapayapa ang kabuuan ng traslasyon. Kahapon nagkaroon ng bahagyang tensyon sa Ayala Bridge matapos buwagin ng mga deboto ang barikada ng 400 pulis habang sunod-sunod namang nahimatay at meron pang nag-seizure sa kasagsagan ng dungaw sa simbahan ng San Sebastian. Dahil naman sa idaraos na Rally for Peace ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo sa Lunes, sinuspindi na ng Malacanang ang pasok sa gobyerno at maging sa pampubliko at pribadong paaralan sa lahat ng antas dito sa lungsod ng Maynila at Pasay City sa Lunes sa January 13. Ito ay para bigyan daan ang isasagawang National Rally for Peace ng mga miyembro ng Iglesia ni Cristo sa Quirino Grandstand. Sa Quirino Grandstand na pala, hindi na sa Liwasang Bonifacio, ha? Una nang sinabi ng MMDA na tsak na magdudulot ng mabigat na daloy ng trapiko sa Maynila at maging sa Pasay dahil sa naturang pagtitipon ng INC. Ang Peace Rally ay isasagawaan niya bilang pagsuporta ng Iglesia ni Cristo sa panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr.
na wag nang ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. At inaasahang dadalo ang 1 milyong katao sa Rally for Peace ng Iglesia ni Cristo sa Lunes, Enero 13 sa Quirino Grandstand sa lungsod ng Maynila. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, kalahating milyon dito ay manggagaling sa Central at Southern Luzon at ang iba ay mga INC members sa Metro Manila. Samantala, inilatag na rin ng MMDA ang Traffic Management Plan na ipatutupad kabilang ang pagsasara ng ilang kalye sa paligid ng Luneta. Sa pagtaya ni MMDA Chairman Don Artes, maaaring magsimula ang pagdagsa ng mga tao mula Linggo ng gabi at posibleng maramdaman ang epekto sa trapiko hanggang Martes ng umaga. Ikinasa ng INC ang prayer rally bilang suporta sa kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos na wag nang isulong ang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Samantala, patunay lamang daw ang pagdami ng mga sumusuporta sa impeachment complaint laban sa Vice Presidente Sara Duterte sa malakas na panawagan para sa accountability. Ito naman ang sinabi ni House Assistant Majority Leader Jay Kung-hoon. Batay sa latest survey ng social weather stations, na nagsasabing 41% ng mga Pilipino ang susuporta sa impeachment laban kay Vice President Duterte. Sumasalamin daw ito sa kagustuhan ng publiko na mapanagot ang Vice President sa manoy maanumalyang paggastos ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Nanindigan naman si Deputy Majority Leader Paulo Ortega na hindi politically motivated ang reklamong isinampa na impeachment o sa Kongreso laban sa Vice Presidente. Samantala, umpisa na sa araw ng Linggo ang panahon ng halalan sa bansa ngayong 2025. Pinaalala ni COMELEC Chairman George Garcia na simula sa hating gabi ng January 12, ipatutupad ang mahigpit na security protocols, kabilang ang pag-iral ng nationwide gun ban. Sinabi ni Garcia na maglalatag din ng mga checkpoints, lalo na sa mga lugar na itinuturing na kritikal. Kahapon ay inanunsyo ng Paul Buddy ang 38 areas of grave concern na tumutukoy sa mga lugar na nasa red category. Ang election period ay mananatili hanggang sa June 11 o halos isang buwan pagkatapos ng botohan sa May 12. Babalikan natin na lang pang detalye ng ating mga balita. Ito naman ang good news mga misis, mga lola. Sana'y tuloy-tuloy ito, ha? Sinimulan na po kanina umaga sa NIA, Quezon City ang pagbebenta ng bigas na nagkakahalaga ng 29 pesos per kilo. Ito po ay mabango at dahil mga bagong ani daw mga misis. Samantala, posibleng alert level 4 ng Bulkang Kanlaon. Abay, pinaghahanda naman ng FIBOLX. At Mary Jane Veloso, nagdiwang ng kanyang 40th birthday ngayon sa Women's Correctional sa Mandaluyong. At humihiling na sana ay pa-birthday gift daw sa kanya ng presidente. Ay! Bigyan siya ng executive clemency. Kalayaan! At mga pelikula ng Metro Manila Film Festival. Kumita daw ng 700 million pesos. Ano pinanood mo dyan, Laka? Wala. Wala ka ambag. Tama. Wala tayong type. Ayan na. Tsaka alam mo, mula nung nauso yung Netflix, Sister Ay, talaga, hindi ka na naglalabas sa kayo? Mula nauso yung online Netflix, streaming? Ano ba yung isa? Disney, Tsaka, Amazon. Amazon tama ba? Yung isa, Prime pala, Prime. Ayan. Wala na, hindi na ako nakapanood ng pelikula. Ayan. Talaga? Yung sa movie house? Oo, huling pinanood ko yata yung Made in Malacanang.
Last year lang yung lakay Yung gawa ni Daryl Yap na Oo nga, na-controversial naharap sa ngayon. cyber libel case ngayon Oo. mula kay Bossing Vica Soto. Oras sa Director Rolly Francia, Judge Berna Torneros, Mr. Cecily at Mr. Michael Guy. Alas 4:26. Oras sa Doktora Evelyn Laureta, Doktora Bengli at Isa Suntay. Alas 4:33. At sa detalye pa rin ating mga balita, nasa ating linya si Police Brigadier General Arnold Thomas Ibay, ang Director ng Manila Police District. Alamin nga natin mabigyan kung ano ba asahan natin. Ready na ba ating kapulisan sa pagbibigyan ng seguridad sa inaasahang napakalaking rally ng ating mga kapatiran sa Iglesia ni Cristo. General Arnold Ibay, sir, magandang hapon po sa inyo, General. Yes, magandang hapon, Sir Deo, at saka sa lahat po ng nakikinig sa inyong programa. Ayan, Magandang hapon po ulit. Ganda hapon po, General Sir. Deo lamang po, ayan. At General Sir, ayan, ano pa inaasahan natin sa bagay, mga kapatid naman sa INC ito, siguro ina-expect nyo rin na magiging mapayapa ang nasabing rally, General Ibay, Sir? Yes, wala po naman kami nakikita dahilan na hindi maging mapayapa ito. Nagkaroon naman po kami ng coordination na rin sa mga organizers at pinaghahandaan na lang po namin ay itong traffic rerouting at saka yung parking plans ng mga kanilang sasakyan, mga buses at yung iba pa mga private vehicles na gagamitin nila papunta dito sa may Quirino Grandstand. Bakit nabago sir ang venue? Dapat nung una sabi sa Liwasang Bonifacio. Ba't inilipat po sa Quirino Grandstand, sir? Hinintay lang po nila yung approval. Siguro at habang kasi ang Liwasang Bonifacio, hindi naman po natin kailangan ng permit doon kasi it is a Freedom Park. However, pag kami malalaki pong gatherings doon, ay sa matter of courtesy, nagsasabi po tayo nagpapaalam po tayo o nag-inform po tayo sa shitfall para kung sakaling mayroon po tayong i-request na tulong o resources coming from the city, ang basis po ay yung request. Opo. And now, dahil nagbago po yung lugar kung saan gaganapin yung sa Pisay, Iglesia ni Cristo, nag-adjust po kami ng deployment. And most of this is kung paano natin mariroute yung mga sasakyan. Kasi meron po tayong mga road closures this coming January 13. Ilang pulis po ang inyong itatalaga sa naturang event? We will be deploying close to 1,000 personnel to secure the vicinity and to assist the traffic rerouting scheme that we'll be implementing. Kasi alam po natin na ina-expect na marami pong pupunta, ang panaman po namin doon, nakikita po talaga kagad namin ay maapektuhan yung mga daan papunta po dito sa or those leading to the venue dito po sa may Quirino Grandstand. Sa inyo yung pag-usap, General Ibay, sir, sa mga organizers ng rally, mga ilang miyembro ng INC, mga ilang katao kaya ang ina-expect na darating sa rally dyan sa Quirino Grandstand, sir? I do not have the exact numbers, but I believe that this will be run to hundreds of thousands, Kasi hindi naman po sa Maynila manggagaling. Ang expected po ay sa lahat po ng districts dito, sa Manila, meron din kung gagaling siguro sa iba pang provinces, So as anticipation po namin, ay handa po natin yung mga traffic rerouting at kagaya ng nabanggit ko, saan pa natin ipaparada yung mga bus o kung anong vehicles ang gawin nila papunta dito sa Liwasang Bonifacio. Ayun po ang pinagpaplanuhan namin, and by tomorrow, we will have another coordinating conference, kami pong security forces, para mailatag po namin maigi yung lahat po ng personnel namin sa araw na darating sa January 13.
May mga in-expect bang mga speeches dito, Jal Ibay, sir? O prayer VIP. rally po? Ayan, We do not have a copy of the program at kaya hindi po maibibigay sa inyo yung information na yan. So, probably po, may programa. Hindi ko lang po alam kung sino yung mga magiging speakers, no? O kung papayag po bang magsalita yung iba or gaano kahaba ang isang tao. So, mag-concentrate po muna kami sa pagbibigay ng security around the vicinity of the Quirino Grandstand at the same time for traffic direction and control. Ang rally, General Ibay, sir, ay in support sa panawagan ng Pangulong Marcos na huwag ituloy huwag na isampa ang impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte Carpio. Inaasahan niyo ba, sir, na darating ang Vice Presidente Sara at dating Pangulong Digong Duterte dito sa rally sa Lunes, General, sir? We have yet to receive information, no? Maghihintay muna kami kung may information coming from the organizers kasi sila naman po ang nakakaalam kung sino po yung mga darating na kanilang mga bisita o naimbitahan at nag-confirm. Pero ang galang amin po kasi pag dumarating po ang mga senior officers or officials, meron po kasi kanya-kanyang security package yan. Ang magiging trabaho po kadalasan ng inyong kapulisan ay general area security po. Kaya baka malaman po namin yan kung by tomorrow or by Sunday. General Ibay, namin. Yes po, sakali pong ang pulis ay miyembro ng INC, maaari po ba sila makibahagi sa naturang pagtitipo? Rally. Ang kapulisan naman po kasi ang magiging role po nila is madideploy po sila as police officers. Yun naman po ang magiging support sila as police officers po na naka-duty. So tutulong na rin po sila sa pagpapanatili po ng kaayusan dito sa paligid. Pero pag sa pagrarally po, pag-join ko sa peace rally, wala naman pong nagpaalam sa akin na nag-signify ng kanyang intention na member ng Manila Police para dito po sa pagdating ko sa rally. Ang gagawin lang po namin ay i-deploy po as a uniform personnel and being as a member of the police district. Alam nyo ba, General Ibay, sir, kung darating po ang pinuno, leader ng ating kapatiran sa Iglesia ni Cristo na si Ka Eduardo Manalo? Wala po pong binigay sa amin na exact details po. Yung mismo programa po, wala po kaming hawak. So, ang constant naman ng aming coordination, baka sila po ay nag-uusap pa at nagpa-finalize ang kanilang plano. O baka bukas pa or by Sunday pa po namin na malalaman yan. Ang nilalatag po namin, ayun po ang general security around the area of engagement kung saan magaganap itong peace rally. At the same time, yun po ang paparadaan ng sasakyan at yung mga road closures namin. Okay, General Ibay, sir, maraming salamat po at magandang hapon po sa inyo. Thank you. Maraming salamat dito sa pagkakataon and good afternoon po. Good afternoon po. Mahabigan ang Police Director ng Manila Police District, Brigadier General Tomas Ibay. Arnold Ibay. Samantala, dumako tayo sa mga report, Miss Teya. Unahin nga natin ang report sa Malacanang. First Lady Liza Marcos isinusulong ang Pilipinas bilang film tourism destination. I-detalye mo ang balita. RH14, Left Narciso, ano yung film tourism destination? Ano gagawin? Parang Alacans ba ito sa France? Oo. Alamin nga natin ang detalye. Ano sa Amerika? Alin na ka, yung pang-famas tuloy ba? Local yan eh. Yung festival din, oo nga. Nalimutan ko na. Globe. Golden, ano yung mga tawag doon, yung mga doon, Miss Golden Globe Awards. Yan, ganyan. Meron pang isa yung sikat na... Yung dapat kapag nanalo ka doon. Prestigio. So magaling ka talagang actor. Oo. Diba? Sige nga. Ay, tayo mga balita. RH14, Left Narciso. Miss Left.
Miss Thea Lakay, nakipagpulong si First Lady Liza Araneta Marcos sa mga opisyal ng Department of Tourism at Department of Trade and Industry. Ito'y para sa layuning i-promote ang Pilipinas bilang film tourism destination at gawin ang bansa bilang isa sa nangungunang film tourism destination sa Asia. Nais ng unang ginang na mapili ang mga tourist destination sa bansa bilang lokasyon ng shooting ng lokal at dayuhang mga pelikula. Gayon din na mabigyan ng insentibo at suporta ang film production unit sa mga piling tourism destinations. Pinag-aaralan din ang paglikha ng mga produkto gaya ng tour packages base sa popular na mga pelikulang ginawa sa tourist destinations. Kilala si First Lady Lam sa pagsuporta sa industriya ng pelikulang Pilipino. Sa katunayan, noong Martes ay nanood ito ng isa sa mga pelikula na tampok sa Metro Manila Film Festival. Ito si Rep. Narciso para sa DZRH. Sana gagawin yan. So bubuhayin ba yung film center dito sa tabi ng Sofitel, malapit sa atin? Yan ay itinayo ng dating First Lady Imelda Romualdez Marcos noon yan. Naging controversial kaya yan. Bakit Lakay? Dahil nagdagsaan dito ng talagang walang censorship na mga censorship na mga pelikula, may mga super bold, mga super bold, akala ko super bold pala. Pero wala, hindi naman pornographic, medyo artistic daring, naman. Daring lang. Ang tinawag nila dun sa mga kwan dahil andyan yung mga nagagandang mga sexy films di kalidad. Ang turing na rin dahil medyo taghirap noon, sabi social anesthesia. Social anesthesia. Para hindi mo maramdaman ng gutom, at least busog yung mata mo. Yun ba yun? Pila-pila kaya yung mga nanonood dyan nung araw. Libre yun or with pay? May bayan. Medyo, siyempre, film festival Ayan, medyo mataas ang bayad. Kaya lang kaya pinilahan dahil mga first time ba na ang mga Pinoy sabik na makapanood ba ng mga sexy films. Kaya mga pumipila dyan yun, nagtatakip ng mukha. Bakit nahihiya? Dapat ginawa mo proud ka. Nahiya kasi papanood mo yung bold mga gano'n. So yun lang yung pinapalabas dyan noon, Lakay? Iba-iba naman. Ayan. Ayan, alam mo na, Miss Let. Ang gusto ni First Lady ay dito i-shoot yung mga pelikula. Akala. Paraan ito para mapalakas din yung turismo, Lakay. Kasi tingnan mo tayo mga Pilipino, na-curious tayo sa South Korea kasi may hilig sa K-drama. So, ganon. Ginagawa naman na dito katulad ng Survivor, di ba? Mga ganyan. Si Steven Seagal, ilang beses na nag-shoot dito. Correct. Ayun. Mapalakas pa. Mapalakas. Magbigay ng incentive at saka siguro nga, security sa mga gagawa ng movies dito. Correct. Malakay. Yan yung mga pinag-uusapan. Ayan. Tsaka sana madaling puntahan yung mga lugar dito sa Pilipinas, Lakay. Yan yung isa sa mga nahihirapan daw yung mga tourist na pumunta dito sa Philippines. Transportation. Ayun. Siguro pagka ganyan parang ginagawa sa ibang bansa, pagka nagtayo ka ng negosyo doon sa lugar nila, lalagyan ng kalsada. Lalagyan ng kalsada. Sila pa magpapagawa ng kalsada. Diba? Tipong ganun ba? Ayan. Okay, sige, abangan natin. Anong schedule ng Pangulong Marcos ngayong TGIF, Miss Let? Oo, Lakay, meron siyang mga private meeting. Actually, ang isa sa ka-meeting niya pala kanina ay sina ES, Lucas Bersamin at secretaries ng NEDA, DBM, DOLE at saka DSWD. Ang sabi ni Secretary Chavez ay ang agenda ay yung guidelines dun sa mga programa at proyekto na nasa ilalim ng conditional implementation. Ayan. Sa rally ng INC sa Lunes, may comment ba? Ayan, dahil in support sa stand ng Pangulong Marcos, Miss Let, na huwag ituloy ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara. Sabi, stop! Yes, dadalo ba ang Pangulong Marcos dyan sa rally ng ating mga kapatiran sa INC? Wala namang binanggit, Lakay, pero ang naging hakbang ng Malacanang ay yung suspension ng trabaho sa mga tanggapan ng gobyerno at klase sa lahat ng antas sa Maynila at Pasay. Okay, maraming salamat, Miss Let, at TGIF. Balik sa inyo, Lakay at Miss Thea.
Ayaw ng TGIF. Baka G-Mix si Miss Ay, Diyos ko, mga edad, G-Mix. Samantala, report mula sa Senado, proteksyon ng seafarers. Tiniyak matapos mapirmahan ang IRR, implementing rules and regulations ng Magna Carta of Filipino Seafarers. Yan ay sabi naman ni Senator Raffy Tulfo. RH28, Raymond Advance, please come in. Raymond. Mayor Mistaya, may katiyakan ng mabibigyan ng proteksyon at kilalanin ng karapatan at pribileyo ng mga seafarers. Ito ang paniniwala ni Senador Raffy Tulfo bilang Chairman ng Senate Committee on Migrant Workers matapos malagdan sa Malacanang ang Implementing Rules and Regulations o IRR ng Republic Act 12021 o ang Magna Carta of Filipino Seafarers. Ayon kay Tulfo, ang IRR ay resulta ng konsultasyon sa lahat ng stakeholders para sa kabutihan ng mga marino, domestic man o overseas. Layunin nitong... Raymond, nawala ka? Anong layunin niya? Layunin nitong tiyakin ang patas na oportunidad para sa mga seafarers sa kanilang edukasyon at training and development anuman ang kanilang gender. Kinikilala din ng mga shipowners, maritime higher education institutions, manning and recruitment entities bilang partner para sa proteksyon ng mga marinong Pilipino. Nangako si Tulfo na bantayan ang implementasyon ng batas na nilagda ni Pangulong Bongbong Marcos noong September 23, 2024. Ngunit noong isang araw lamang nalagdaan ang IRR nito. Ito si RH28, Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, verification process ng 3 impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte tapos na ng tanggapan ng House Secretary General at ang resulta? Idedetalyo sa atin ni RH12 Milky Riganan. Manang Milky? Teya, sakay, tapos na nga ang verification process ng Legal Department ng Office of the House Secretary General para sa 3 impeachment complaints na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. Itong kinumpirman ni House Secretary General Reginald Velasco at hinihintay na lamang nila kung may maghahain pa ng dagdag na reklamo bago niya ito ipadala sa Office of the House Speaker. Ang kay Velasco, may mga kongresista kasing nagpahayag ng intensyon sa kanya na mag-i-endorso o maghahain ng ika-4 na impeachment complaint. Sabi ni Velasco, sa susunod na linggo sa pagbabalik ng sesyon, kakausapin niya ang mga ito para matukoy kung ano ang kanyang magiging susunod na hakbang. Sa proseso, kapag naipadala ng Office of the Secretary General sa tanggapan ng House Speaker, mayroong 10 session days para ipadala ito sa House Committee on Rules. Ang Rules Committee naman ay mayroong 3 session days para i-refer ang reklamo sa House Committee on Justice na pinamumunuan ni Negros Occidental Representative Juliet Marie de Leon Ferrer na magsasagawa ng pagdinig. Kailangan naman ng 1/3 ng kabuoang bilang ng mga miyembro ng Kamara o katumbas ng 103 congressmen para ma-impeach si VP Sara at maipadala ang reklamo sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Ako si Milky Riganan, nagulat para sa Sakay. Abay, kahapon isang araw 6 lang yung nagnanais na kongresista nga pumirma sa impeachment complaint. Itong mga members ng Quadcom at itong mga young guns na maiingay, ayan. Sila ba ay pipirma din sa impeachment o hindi? Wala pang balita, Lakay, kung sila ay mag-i-endorso ng impeachment complaint. Sa ngayon kasi, Lakay at Teya, nasa 6 pa lamang yung mga congressmen na mag-i-endorso. Ayan nga sila, Percival Sendanya, yung 3 miyembro ng Makabayan Bloc, yung isang taga-Bordado at isa pang taga-aambis sa OWA party list. So 6. Ang sabi naman nila mahigit namang 11 yung mga nagsampa ng impeachment complaints o yung respondents ng impeachment complaints laban sa pangalawang Pangulo. Inaasahan namin, Lakay at Teya, na madadagdagan yung bilang, pero ang sabi nga ni Secretary General Reginald Velasco, baka madagdagan yung bilang sa Lunes dahil magbubukas muli ang sesyon ng Kongreso at baka pag-usapan kung ano ang mangyayari dito sa 4 o 3 impeachment complaints na isinampa laban kay VP Sara. Alam mo, kaya ko natanong yan naman ng Milky kasi marami daw kongresista ang natsope, natakot. Ayan. Alam mo naman, sa Lunes na ang rally ng ating makapatiran sa INC, di ba? At ang prayer nila, panalangin nila, ang layunin nila ay wag matuloy ang impeachment laban kay Vice President Duterte Carpio. Ang
Ang tugon naman dito, Lakay at Thea, ng Makabayan Black, yung pangunahing nagsusulong din impeachment complaint laban kay VP Sara, ito daw ay magiging isang kumbaga ay issue sa darating na eleksyon sa 2025 dahil ang usapin dito ay ang pondo ng taong bayan, lalo at lumalabas ang resulta ng survey SWS at Pulse Asia na marami sa mga Pilipino na natanong doon sa naturang survey ang pabor na maimbestigahan. At number 2 ay matuloy yung impeachment complaint laban kay VP Sara. Sa Makabayan Black ka dahil ala naman takot ang mga taga Makabayan. Pero yung mga trapo na parating lumiligo sa INC, ayan, nang boto tuwing eleksyon, ayan, ang takot lang nila na sila ay matatakan. Ayan, pagka binoykot sila ng ating kapatiran sa INC, touch move. Nako, baka pulutin sa kangkungan ng ilang politiko nating kakandidato sa darating na eleksyon. Kaya may mga pumupuna rin, Lakay at Thea, na parang yung timing, di ba? Yes. Parang okay naman na yung pahayag ng Pangulo at may pagkilos na rin ng Kongreso at Kamara. Pang mukhang eksena pa ang INC, parang ano ba to, dahil merong gustong ipahiwatig na lalapit ng eleksyon. Marami din kasi ang mga nagsasabi tungkol ng ganyan. Ayan, so abangan natin. Abangan natin. Matatakot ba ang mga maingay dyan? Ayan, sa Kongreso? O tuloy lang. Ayan. Anyway, abangan natin. Abangan. Maraming salamat, Madam Milky. Sa Lunes. Happy weekend, Lakay, Thea. Ako si Milky Reguna nagulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Manang Milky mula sa Ara. Samantala, sandali lang, tapusin ko na ito, ha? NCRPO, nakapagtala ng 106 na arrest sa magdamag na police operations, ha? 106? Ano to, Noche? Mga pogo ba ito? Noche Kakas, please come in. Lakay, nasa 106 ang naitalang total arrested person sa magdamag na police operation ng National Capital Region Police Office sa illegal gambling. 44 Lakay ang pinusasan sa 17 operasyon. 4 ang inaresto sa loose firearms habang 27 naman na wanted persons ang kalaboso sa illegal drugs. Sa 31 drug suspect ang swak sa kulungan. 58.4 grams na shabu, 21.7 grams na kush at 34 milliliters na kush oil. Abot sa 667,670 pesos ang kabuang illegal drugs ang nasamsam ng mga otoridad. Ang daily accomplishment report ng NCRPO ay simula kahapon, araw ng traslasyon, hanggang ngayong araw. Halos 7,000 katao naman na Lakay at Mistea ang lumabag sa local ordinance. Samantala, Lakay at Mistea, isang sunog ngayon ang sumiklab dito sa 100 Kapilingan Street, Barangay Doña Imelda sa Lungsod, Quezon. Isang residential area ang nasusunog na nasa unang alarma na. Arit sa 27, Nochikakas DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Nochikakas. Muchas gracias, buenas tardes. Oras, ganap na alas 4:55. Papaalam na pala tayo. Nabilis na mga pangyayari, Lakay. Oo nga. Teka muna, babati muna tayo na happy birthday. Advance happy birthday kay Congressman Dana Fernandez ng Laguna. Ha? Kailan, Lakay? Dahil sa Tuesday, dahil tatakbong Gobernador Mistea. At dahil magbe-birthday. O yung mga taga Laguna, ha, abangan nyo, ha, magpaparaffle si Congressman Dan Fernandez. Mga kotse, tricycle, motor, good luck sa ating mga sandamakmak. Mga taga Bulacan lang pwede, Lakay. Dapat taga Laguna ka. Ay, Laguna pala, sorry. Taga Laguna lang. Laguna, okay. Kasi tumatakbo, congressman siya sa Santa Rosa at tumatakbong gobernador. So, sandamakmak na mga kotse ipaparaffle dito, Mistea, ha? Ayan, kotse, motor, tricycle, TV, at ewan ko lang kung merong Land Cruiser from Toyota Alabang, merong bang gano'ng ipaparaffle? Dinig ko Wigo Ayan. Pero kahit na, kotse yan. Manalo ka sa raw. Makiki-birthday ka na, may paraffle ka pa, ha? Pwede mo makiki-birthday din. Ayan. Happy birthday, Kong Dan Fernandez. At General Tom Lastimoso ng BCDA. Mamaya 6:30, imbitado kayo sa Gloria Marie sa Green Hills.
Happy birthday din kay Mr. Don Henry Lusanes mula sa Sandigan 82. Kay Manang Vilma Fontanilla mula kay Manong Joe Fontanilla. At happy birthday kay Manang Selva Fernandez. At yan ang kabuuan natin palatuntunang break time. Ako po si Deo Macalma. Ako naman Thea Pecho Corpuz. Matindi natin si Bess Zamora at Kuyang Mem Sana Gabriel. At sabi ni Mr. Michael is my guy, ang palitan ng dollar nagsara sa 58 pesos and 36 centavos per dollar. Bumawi, lakay. Bumawi, ayan, lumakas ang piso. Susunod na, mabalansyadong balita, Chairman of the Board Henry Uri at Miss K. Karen Oyong. Deo Macalma po. Bye-bye, Thea Pecho Corpuz. Bye-bye. Oras, alas 5 plus 1 minute. Ayan. Magbago man ang panahon, doon kami sa gawang Peerless. Champion. Mula sa baretang pangmatagalan, purong powder. Hanggang sa mapulang liquid detergent. Kaya sa labahan, Champion! Tapat